Once again, welcome back sa aking channel. Meron tayong isi-share ulit sa ngayon na Kubota D905. Bubuksan natin ang bonnet cover. Magre-return up po tayo dito kasi pinaandar ko yung makina. Medyo lagapak, maingay. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, magandang araw at pa-subscribe naman at pa-share and like nitong aking video. Ayan, natanggal na natin ang bonnet cover. Papakita ko lang po sa inyo kung gaano kalaki ang clearance ng makina nito. Halos ang clearance po nito ay dalawang hakso o yung dalawang lagari ang kasya sa gap ng rocker arms. Meron na po ako tutorial nito na kung paano mag tune up. Kung napanood nyo na po, pwede nyo naman pong hindi na ito panoorin. Si-share ko lang po kung gaano kalaki ang clearance nito. Sa pag-tune up nito, kung ikaw ay nakapanood sa aking mga video, dalawang balbula po ang kailangan tandaan natin kapag ka nag-open yung dalawang balbula. Either nag-intake yung sa number 2 at nag-exhaust naman yung number 1. Ang nakatap dito ay number 3. Sa position po na ito, ayan po yung laki ng clearance ng rocker arms po nito. So kumuha nga po ako dito ng lagaring bakal at sinubukan kong ipasok. Kaya po ang luwag, halos dalawang lagari po ang kasya dito. So kaya magre-return up po ako nito. Ayan po sa number 2, kasya din po. So ang nakatap po dito ay ang number 1 kasi yung exhaust sa number 3 sa kaliwang portion nyo at yung intake naman po dito sa number 2 ay naka-open din. So ang tap po dito ay number 1. Ang lagi po nating tatandaan dito kapag nag-iikot tayo ng makina at ilalagay natin sa tap yung number 1, yung 2 and 3 lang po ang tatandaan natin kapag inikot natin yung makina. Meron pong dalawang balbulang mag-open. Yung isa po dyan intake, ang isa po ay exhaust. Kapag sa position nito, gaya nito, ang exhaust po sa number 3 ay naka-open, yung intake naman po sa number 2 ay naka-open, na almost sagad na po yung pagkakalubog niya at hindi na gumalaw. Tigil na po sa pag-ikot kasi ang nakatap na dyan ay ang number 1. Dito po inahanap ko yung number 10 na pillar gauge or point 25 para applyin ko po ng valve tappet ito. So ayan, tune up ko na po yung intake from number 1 kasi ito po ay ang laki ng clearance. So the same procedure po kapag inikot po natin ito, hindi natin alam kung anong sunod na magpa-fire sa makina na to or kahit anong makina. Ano ba, nagtap yung makina nyo, kahit anong model, Isuzu, Yanmar, Kubota, or ano pa man, Komatsu or Kumai, kahit ano pong makina, pag nagtap yung number 1, kapag ganitong posisyon, nag-tune up ka, pagkatapos ng ma-tune up, kapag inikot mo yung makina, ang gagalaw dito ay ang exhaust from number 1 at
mag-intake naman po yung either 1 or 3 na rocker arms sa alinmang cylinder. Gaya po nito, nag-exhaust po dito yung number 1, nag-intake naman po yung number 3. Pag sagad na po ang lubog ng balbula, magtatapo ang number 2. Ayan po, nakatap ang number 2. So applyan po natin to ng valve tappet clearance or tune up natin, kasi kung sa pabalbal na salita, dadaan po dito ang kalabaw, kaya po lumalagapak ang andar. Ayan, tune up natin yung number 2. Intake po yung inuuna natin dito, tapos exhaust. So ang firing order po pala nito 1, 2, 3, kasi nag-umpisa tayo sa 1, sumunod na po yung 2. So pagkatapos po nito, ganun po procedure ulit. Kapag inikot natin yung makina, dahil ito pong ina-applyan natin valve tappet clearance, mag-exhaust po ito pagka inikot natin. Tapos tatandaan natin yung 1 ay mag-intake, tapos yung 2 ay mag-exhaust. Dalawang valve lang mag-o-open, and the rest na cylinder, yun po ang nakatap dead center or naka-fire. Yun po ang applyan natin ng valve tappet clearance. So dito naka-open na po yung intake sa 1, naka-exhaust naman po yung sa number 2. So ang magtap po dito ay number 3. Yan pong nakaturo kong daliri, yun po ang naka-open. Ayan po, naka-open po siya. So apply natin to ng tappet clearance. So sobrang luwag ng clearance, 2 lagari ang sinukat ko dito, ay maluwag pa. Kasi po ang gumawa nito, isa sa mga kasama ko, hindi gumagamit ng filler gauge. Ang ginamit niya po ay tantiameter, walang sukat-sukat, tansya lang po. So kaya po lagapak ang andar nito. Hindi ko na po pinakita sa video kung gaano yung lagapak nito, kaya i-share ko lang po sa inyo kung bakit lumalagapak. Kasi ang ginamit na filler gauge yung tantiameter. Ayan, tapos na po. Uulitin natin ulit. Intake 2, exhaust number 3, open ang exhaust sa number 3, intake naman sa number 2, top is 1. Exhaust number 1, intake number 3, top is number 2. Ayan po, para sigurado, ulitin natin kung walang sablay. Exhaust number 2, intake number 1, top is number 3. Ayan. Sana po matandaan at matutunan nyo po. Maraming salamat po sa panonood. Paandarin natin the same, paandarin kung open ang rocker arms para sigurado kung talagang tama ang ginawa natin. Maraming salamat po sa panonood. Paki-subscribe, share and like naman po. Maraming salamat. Magandang araw o gabi sa inyong lahat po.
Kasya yung dalawang pillar gauge na makapal. Ano nga yun?